Uy. Naku, at least hindi pa man masyadong nakakabalik itong si Maha Salvador, si Maj, sa Kapamilya Channel. Although, winelcome na siya uli sa ASAP na mga ilang linggo na nakakaraan after ni James Reid. Si Maha naman yung winelcome, sayaw-sayaw ulit. Pinatunayan niyang siya ang original OG dance floor queen o dance floor diva. Kasi nga, diba, for a while, nung nawala siya sa ASAP at nawala siya sa Kapamilya Channel, talaga naman pinaghirapan din naman, in all honesty and all fairness, na witness din naman namin kung gaano din naman nagsikap itong si Kim Chiu na talagang siya ang matatawag nating may karapatan na humalili doon sa iniwang trono ni Maha, kasi nga alam naman nating lahat kung gaano naman talaga kahusay at kagaling bilang dancer itong si Maha, at so of course bilang actress. But may mga pangyayari kasi sa network ng mga nakaraang panahon, nawala ng prangkisa, etc. Nagsipag-alisan yung iba, hindi na bumalik, tapos nagkaroon ng pagko-question sa loyalty, blah 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 blah, and so on and so forth. At isa nga si Maha doon sa masasabi nating biktima nung mga pangyayari, kasi nga naipit siya sa maraming mga pagkakataon, maraming siguro mga desisyon na para sa iba ay hindi maganda, hindi tama, kasi nga hindi nga siya nag-stick or hindi siya nag-stay sa Kapamilya Channel. Kaya itong pagbabalik niya, na naikot niya na yata ang lahat ng mga major networks from GMA to TV5, etc. Ngayon bumabalik siya kasi nga ang Kapamilya Channel nga po ngayon ay parang nag-i-enjoy na or kumikita ng maganda ang kita nila sa ginagawa nilang pagbibigay ng mga content or pagpo-provide ng content sa iba't ibang network. At isa na nga po dito itong mga collaboration na gustong pasukin ni Maha bilang negosyante na rin siya at namamahala nitong Crown Management Talent Center, Artist House ito, na may mga alaga din po siyang artista na bilang misis na rin siya ngayon, Mrs. Nunez, asawa ni Rambo, at may isa na silang anak. Parang siyempre nararamdaman na siguro din ni Maha na nag-iiba na yung platform ng kanyang buhay, nag-iiba na yung mga priorities and everything. Although siyempre, mahal na mahal pa rin niya yung showbiz, kaya bumabalik siya sa showbiz. At ang pinakauna siyempre niyang babalikan, yung pinakauna niya, ang first love niya bukod sa pagiging magaling na actress, ay yung pagsasayaw. And yun na nga, nagkaroon agad ng intriga nung umapir siya sa ASAP. Kasi nga, di ba, ang title na binigay na ngayon at pag-aari na ngayon ni Kim Chiu, bilang siya naman na talaga ngayon ang namamayagpag na dance floor queen or diva ng ASAP, nilalagyan na naman ng intriga ng nakararami, lalo na yung mga hindi naka-move on at naka-move forward doon sa mga nakalipas na panahon na nung pareho silang, ang pangit naman salitang gagamitin ko, tinuhog. Hindi naman tinuhog, no? Yung pareho silang nagkaroon ng kaugnayan. Common denominator, sabi ni Don, kay Gerald Anderson ng mga nagdaang panahon na natatandaan ko pa talaga Don to. Saksi pa ako, isang malaking presko na nakalimutan ko naman yung title ng teleserye na talagang mainit yung usapin na kasi parang kabibreak lang ni Kim at saka ni Gerald. Tapos biglang naging jowa na ni Maha si Gerald. May ganun eh. At magkakasama pa kami noon sa Faces and Curves, ha. Yeah. Ito po yung mga kaibigan po namin na mga namamahala sa mga kagandahan. Ako nakikisaw-saw lang naman ako ng ganda doon. Pero yan si Kim, si Gerald, si Maha, mga galing yung mga endorser siya. Although nandiyan pa rin naman si Gerald, pero si Kim lumipat na rin sa iba eventually. And of course, mas naunang umalis din naman si Maha. But ang pinag-uusapan natin dito, yung mga hindi naka-move on at naka-move forward nga noong mga panahon, eto na naman, parang may mga binubuhay na naman sila mga intriga. Although, maligaya na po si Maha sa kanyang asawa. At nung nakausap nga namin ng isang kaibigan niya, best friend namin na kaibigan ko rin, best friend ko rin, ang saya-saya nga daw po ng buhay ngayon ni Maha, gawa nga po ng kanilang baby na si Maria. Di ba na wow, anong tawag dito? Yun ang nagiging sentro ng mga ginagawa niya ngayon. Pero syempre, tatrabahuin pa rin niya yung commitment niya, lalo pat may mga artista din po siya o mga celebrities din siya na inaalagaan bilang siya yung manager. Di ba? And ako para sa akin, magkikita yan. Magkakasalubong at magkakasalubong yan. Kasi si Kim naman, alam natin right now, talagang nagre-reign na si Kim. From Monday hanggang Sunday, napapanood natin siya tuwing lunchtime. Monday to Saturday sa Showtime.
And pag Sunday nga, nasa ASAP siya. So, maganda ang kanyang mga naging record in the past, especially dalawang magkasunod niyang teleserye, yung Linlang na nanalo pa nga siya ng Best Actress doon sa isang Korean award giving body, plus yung What's Wrong with Secretary Kim, plus may sinushoot siyang pelikula ngayon na silang dalawa naman ni Paula Avellino ang magkasama. So, ang ganda ng career niya, and lahat ay naniniwala din na meron ng mas malalim na relasyon na namamagitan sa kanila ni Paolo bilang magjowa. Although si Kim ay napakatahimik, napakamarespeto, na hindi niya inaanunsyo ito at hindi niya inaamin, kasi alam naman natin na nanggaling din siya sa isang breakup na mula sa napakahabang relasyon niya kay Sian Lim. After nga nung panahon pa ni Gerald Anderson, iisipin mo naman yan. So from Gerald, nag-take time pa bago naging Sian, tas ang tagal, inabot 11 years din sila ni Sian bago ito. Kaya siguro nagiging mas maingat na ngayon si Kim. Pero may mga tuksuan na syempre nangyayari, lalo pat ito nang sinasabi nating si Maha ay masaya naman sa kanyang buhay bilang babae at bilang asawa at bilang nanay. But in show business nga kasi, para may mapag-uusapan, para may mga naiintriga, dahil hindi naman talaga nagkaroon ng magandang resolusyon. Yung dati kasi mag-best of friends yan si Maha at saka si Kim. Tapos bigla na lang siyempre for the sake of yung mga nakakasama nila at nakapalibot sa kanila na mahal nila, kaya sila civil sa isa't isa. Pero yung talagang totoong dating sila na nagchichikahan, magkasama sa mga kung ano-ano mga gimmick nung araw, talagang beshi na maituturing, ay hindi na po yun siguro maibabalik sa ngayon. Although syempre bilang nagmature na sila, magkakaroon ng pagkakataon na magkakausap din yan, at yun na magkakapaliwanagan, at yun na nga, iiwanan na sa nakaraan yung kung ano man yung mga pangit na nangyari sa kanila in the past. Kasi as I have said kanina, na maligaya na si Maha, maayos na ang kanyang buhay may asawa, syempre may career lang siyang gustong balikan, kasi naman magaling din naman talaga siyang, magaling siyang actress at mahusay din siyang mananayaw, at ngayon may mga artista din siya gusto siguro niyang maisama na ang mga alaga niya na mabigyan din ng pagkakataon sa showbiz. At in the same manner na si Kim naman ay nag-i-enjoy pa sa kanyang buhay at sa kanyang career, o diba? So, yun lang mga fans ni Kim Chiu, mga tagahanga ni Maha Salvador, ako pareho kong mahal yan dalawang yan, although mas naon ako kasing inalagaan si Maha noong mga panahon na talaga nagsisimula when she was only 14, 15 years old, o diba, alaga na namin yan ni Manay Chit Ramos. And si Kim naman, after nang lumabas sa PBB, maganda rin naman yung naging samahan namin hanggang sa mga Faces and Curves days namin. So, ako naniniwala na tama, time is the ultimate, sabi nga like, truth teller or yung mag-heal ng lahat. And since iisa lang naman at napakalit ng industriyang ito, sana nga mabigyan din sila ng pagkakataon na muling magkatrabaho, this time bilang mga matured women, mga mas desente at mas nag-level up na mga babae, o diva. Ang saya lang, ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable. Tapos nagpapasalamat dito lang sa Unbearable Channel.